Pag-usapan natin tong bagong hirit ni Torre. Abay, nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binak to you siya ni VP Sara Duterte. Pero ako, iba-back to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mahinang, mahina rin ng ganito ni Torre. Oo. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS? Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Alam nyo mga kababayan sa gitna ng maulan, mabasa-basang karsada, mabaha-bahang karsada, ay patuloy pa rin po tayo maghahatid ng mga trending and breaking news sa ating mga kababayan. Pero bago yan, huwag kakalimutan na mag-like at share. Importante po yan, yung like at saka share ha. Dapat po yan kagad ang unang gagawin natin pagkabukas ni Banat Bay. Pak! Di ba? Bigla kagad nating i-like and share para maayos kagad yung algorithm. At mga kababayan, ito nga po mga issue ngayon na nangyayari sa ating bayan, talaga nga namang matitindi at magandang pag-usapan, di ba? Anyway, tuloy na natin ito, pag-usapan natin tong bagong hirit ni Torre. Abay, nilait niya mga DDS. Pero na-back to you siya. Oo, binak to you siya ni VP Sara Duterte. Pero ako, iba-back to you ko din. Eto, explain ko sa inyo kung bakit sablay ang mga pinagsasabi ni Torre. Explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko mahinang, mahina rin ng ganito ni Torre. Oo. Akala niya siya lang ang pwede magsabi na mahina ang utak ng mga DDS? Mas mahina ang utak niya. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit Ito, pakinggan natin yung kanya sinasabi. Sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Ayan ang mga tinatawag na tanim media. Hindi, ito kasi tanim media tawag sa ganito ito patanong mo dito sa media na to. Itong issue na ito. Isipin niya, sa dami-dami ng crime, okay? Manood kayo ng mga mainstream media, makikita nyo kaliwat kanan ng crime na nangyayari. At kaliwat kanan na sinasabi natin na ito, bakit hindi na ayos tong crime na ito? Bakit ito, lagana pa rin tong droga? May mga nagdodroga pa rin sa social media. Hindi po tayo nagsasabi niya, mga mainstream media na rin nire-report yan. Sa dami-dami ng nire-report, ito ang kanyang i-bring up. Yung post na kung saan luma na, supposedly, sabi ni Torre dito, luma na daw, at kesyo itinatapon ng mga DDS daw. Pakinggan natin. Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na parang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng ganito. Tingnan ninyo Number 1, argument ni Torre. Sinasabi niya, yung mga DDS daw, nagpapalabas, isinusumbat itong nangyari noong 2022 na crime. We will not go to the details of that crime. Okay? First of all, wala akong alam at kilalang DDS influencer na nag-post nito.
Ang mga tunay ha, yung mga tunay na DDS vloggers, influencers, mga matatalino yan. Nagfa-fact check yan, mga tunay. Okay? Pero meron mga fly-by-night DDS din. Na hindi naman talaga sila DDS. Sila ay for the content lang. Kaya nga dito, maling-mali kaagad si Torre for generalizing the DDS. Kasi mismong matagal ko na ito sinasabi, maraming pretender pagdating sa social media. Magpo-post sila ng kung ano-ano, mali-mali, para pagbintangan ang DDS. Tas kunwari, DDS sila. Papalitan nila yung profile pic na bring home Duterte, kung ano-ano, pero sa totoo lang, hindi naman po sila DDS. Ang tawag dyan, tanim DDS. Maraming yan. Anong ginagawa nila para sakyan na mga DDS, na yung tunay na DDS, para ma-flag down sila at masabing fake news. Tapos matanggal yung account. In other words, trap nila to. Matagal na hong scheme yan. Panahon pa lang ni Pangulong Duterte, marami na nag-post ng mga mali. Tapos they would claim themselves DDS, tapos sasakyan ng mga iba. Pero yung mga lehitimo, yung mga tunay, okay? Again, mga tunay na DDS, vloggers, hindi yan basta-basta nag-share at nagpo-post. Talagang fina-fact check nila kung kailan yan. Pero actually, sa second argument ni Torre, sablay pa rin siya dito. Bakit? May nagtanong, kailan po ba yan noong 2022? Hindi lang natin maririnig Sila, their word against the word of the internet. Pakinggan nyo. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. So sinasabi niya, second argument niya, yung mga DDS daw nag-post na matagal na at panahon pa daw ng mga Duterte. Na ibinibintang sa administrasyon ni Marcos. Bigla siyang finact-check ng isang media. Ewan ko, sabi ng media, Sir, kailan po ba yan noong 2022? Di ba presidente niya si Marcos eh. Hindi naman, mga early presidency pa lang ni Marcos yan, September. So, Mr. Torre, your statement is contradicting. Ibig sabihin, panahon pa rin yan ni Marcos. September eh. Anak ng wewe naman. O kailan ba siya nag-assume ng presidency? So nagpresenta ka na sinasabi mong fake news, pero yung pinresenta mo, ay sinusuplak mo din. Bakit? Sinasabi mo rin na panahon ni Marcos yan eh. Anak naman ng wewe, oh. Torre naman, what is happening to you? Tingnan mo kung paano niya lulusutan yung na-realize niya siguro na mali. Tingnan nyo paano niya lulusutan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Torre, sigurado ko bang mahina ang utak yung mga DDS o ikaw? Ako nagtatanong lang remnants ng mga nakaraang. Ibig sabihin, sabi siguro nung kriminal, gagawin ko to sa panahon ni Duterte. Ay, nagpalit na. Si Marcos na. Ay, gagawin ko pa rin. Pero ang nasa isip ko, si Duterte pa rin ang presidente. Remnants ka. Gago! Diba? O baka naman sabi ng kriminal, gawa tayo ng crime, medyo malapit-lapit pa. Para isisipan nila kay Duterte. Kasi, kaya ako sumama dahil kay Duterte, kaya ako gagawa ng crime. Dahil kay Duterte. This is the funniest thing. Akala ko si Claire na ang pag nagpa-press briefing, siya ang pinaka nakakatawa. Mas nakakatawa pa pala ito. September na.
kailan ba nag-assume ng ano? Sabi mo na, alam ko, June 30 July 1, simula na. Alam ko So, July, August, September. Sabihin na natin August, nakaisang buwan na. Si Marcos niyan, napalitan niya na yung chip, yung kanyang chip, PNP chip niyan. Bakit ganun? Hindi ako, again wala tayong hindi ko nga alam itong post na ito eh. Hindi ko nga alam yan, hindi ko Ang tanong, bakit nyo isinisisi pa rin yan doon sa mga nagsasabing may problema tayo sa crime nung panahon na ni Marcos? Bakit ang dating, hindi, kay Duterte pa rin ito, kasalanan pa rin ni Duterte ito. So hanggang kailan yung remnants ni Duterte, Mr. Torre? Ako nagtatanong lang ako Mr. Torre. Hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Sige nga, magbigay ka ng timeline para at least alam namin na, lahat ng mga nangyari, halimbawa lang, nagbigay ka ng timeline. Lahat ng nangyari buong 2022, remnants pa yan ni Duterte. So, lahat ng nangyari doon, kahit December na, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi, magbigay ka na lang ng timeline para yung mga Duterte supporter, alam nila, 2022 sabi ni Torre, hanggang December, remnants pa rin yan ni Duterte. So, wag na kayong kumuha dyan. Gumawa na kayo after. Labo kasi sir Sana nagkaroon na lang ng transition government. Kung gusto ninyo isisi kay Duterte, di ba buong 2022, transition government, hati na lang. Yung sundalo kay Marcos at yung pulis kay Duterte. Di ba? Pwedeng ganun hati-hati na lang. O yung DILG kay Duterte, DOJ kay Marcos. Ganun, baka pwede. Kasi kung isisisi nyo pa lahat ng nangyari after ni Duterte bumaba sa pwesto, sir, mukhang medyo yung ganito, medyo alanganin. Hindi, sir, ba medyo alanganin yan, sir? Nakilala yan Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities, and the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Ito, parang tinatanong ata dito sa na to, kasi maririnig mo DDS Paano nyo nasabing DDS yan? Parang ganun ang dating nung tanong. Ito, sagot niya Tingnan nyo how brave, how intelligent, how knowledgeable yung sagot niya kung bakit niya na-conclude na DDS. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan ng mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Bibigyan ko kayo, sir, ng example. Just for the sake of argument, Mr. Torre. Pag may nahuli tayo na kriminal, o yung tinatawag nating, sabihin na nating bank robber, o yung mga nanloloob ng bangko, pero parang wala nang ganun. Pero may sabihin na natin. O kaya yung nanloloob na mga sanlaan. Yan. Tapos, naka-t-shirt na pulis.
May Armalite. Ha? Tapos sabihin na nating nakawangwang pa. Wang, 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 wang! Gumaganon-ganon pa. Do we consider that person, kunwari, ninakawan niya yung sanlaan o kaya yung bangko? Ang conclusion mo ba kaagad? Pulis yan. Pulis yan. Pulis yan! Bakit? Naka-t-shirt na nakalagay sa likod, police. Tapos, may wangwang. Pulis yan. Sure ako dyan. 100% yan, pulis. Pulis yan. Kung ganun kababaw ang investigador, ba'y dapat sisantihin nyo na. Kasi mantakin mo, lalapit sa'yo. Sir, PNP chief, reporting, yung bank robbery kanina, police yun, sir. Tapos tinanong mo, paano mo nasabing police? Sir, naka-uniforme, nakalagay doon, police, tapos may Armalite, tapos mukhang police, tsaka may wangwang. Oh. Sinabi sa'yo ng investigador. Ang sagot mo, pulis nga. Di ba? Medyo dapat ang tanong doon, nakita mo ba yung ID? Na-verify mo ba yung pangalan? Sigurado ka ba na natingnan mo sa listahan ng mga pulis kung talagang pulis yan? Na-check mo ba? Dapat ganun, di ba? Yung tama, which is sa tingin ko, Mr. Torre, ganun kayo katalino. Oh, sa tingin ko ganun kayo katalino. Itatanong nyo yan, sigurado ko. Sigurado ka bang pulis yan? May ID ba yan? Tingnan mo nga yung tsapa niyan. Tingnan mo nga ako sa kampo kung talaga nakalista yan bilang pulis. Ganyan sigurado tatanong mo eh. Diba? To verify that person is really police. Tama, mali. Oh. Question. Ano ang mas madali? Magwangwang ka sa karsada? Magsuot pulis ka? Or palitan mo lang yung profile picture mo ng Bring Duterte Home? At mag-post ka ng kung ano-ano dyan about Duterte at anti-government. Anong mas madali? Sige nga po. Sir, kayo sumagot. Anong mas madali? Yeah? Simple. That's a simple analogy. Hindi porket nakalagay dyan Bring Duterte Home, malay nyo alam nyo kung bakit? Sir, eto lang ha. Gawin nyo ko advice, sir. Tuturuan ko kayo kung paano mag-imbestiga. Sa social media, magaling ko dyan. Kasi 2016 pa lang, alam ko na kagad kung etong profile na ito, pretender ito. Pumepera lang ito. Kasi sir, whether you like it or not, pag Duterte ang pinag-uusapan sa social media, maraming nanonood, maraming nagla-like, maraming nag-views. No? Sa katunayan, sa Facebook nga daw, kinuwento lang sa akin eh. Kahit daw sa photos, kumikita. Hindi ko alam kasi demonetize yung page ko eh. Sa Facebook eh. So, hindi ko alam yun. Pero sabi nila, kumikita daw yun. Ibig sabihin, anything that you post in Facebook, kumikita. Para mas maraming mag-like dyan, subukan mo Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman